Hello! Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon sa lahat. Gerald Claudio here. Kamusta guys? Sa video na to guys, ang pag-uusapan natin ay ito yung isang bagay o isang character na kailangan pagtuunan mo ng pansin. Na I think ito yung nawawala sa karamihan ng mga nagne-network. Okay? And bibigyan ko na dahilan kung bakit hindi ito na-develop tong character na ito. Okay? So, lahat ba tayo naniniwala na malaki ang kitaan sa network marketing? Naniniwala ka ba? Naniniwala ka ba na malaki ang potential ng negosyong ito? Naniniwala ka? Okay. Kailangan yun. Kasi kung hindi ka naniniwala, ibang usapan yun. Okay? Ang problema lang sa karamihan ng mga nag-network, and ako, isa rin ako dito sa mga, I think, hindi ako excuse dito sa part na to, ay kulang dito sa isang part na to. Ano ito? Ano tong character or virtue na kailangan meron ka kung gusto mo talagang umangat sa pag-network? Alam niyo kung ano yun? Patience. Patience. Kailangan guys, may patience ka sa proseso. Maraming nagne-network, excited sila sa simula. Pero kung nasa kalagitnaan na ng bakbakan, umaayaw na. Maraming mga pumapasok sa network marketing na excited sa simula, pero nung na-realize na o nalaman na yung kailangan na trabaho, umaayaw na. Sasabihin ko sa iyo ngayon pa lang, no, with all love, ito, dahil ito ay concern lang naman ako, hindi ka talaga makakaangat sa ganitong negosyo kung ganun yung ugali natin. Or sasabihin ko, kahit saan naman bahagi o aspeto ng buhay, kung wala tayong pasensya o hindi tayo may sense of patience o may virtue tayo ng patience, ay umaayaw ka kagad at the first sign of difficulty. Alam mo yun? And how would you know kung ikaw yung uri ng tao na may pasensya ka sa proseso? Number one, you have less complaints. Which means kasi tinatanggap mo na alam mo yun, like you are so ready to grab the process. Kasi nga, kumbaga, alam mo na eh. Kumbaga, parang, okay, of course, part to ng proseso eh. Siyempre, natural, mahirap. Of course, natural. Kailangan ayusin ko yung the way ako pananalita. Kailangan ayusin ko yung panglabas na anyo ko. O, kailangan ayusin ko yung paano ako nagpe-present sa prospect. O, kailangan ayusin ko yung pagpapaliwanag. O, kailangan ayusin ko yung pag-closing. O, kailangan ayusin ko yung content ko. Uy, kailangan ayusin ko itong mga system or whatever nakalagay dyan sa business mo. Nakuha nyo ba? Maliwanag ba yun? Pero kung wala kang patience, parang kailangan ngayon agad. Ngayon agad. Dapat ngayon agad. Matatalo po kayo sa business or matatalo po kayo sa buhay. You will just remain to be mediocre. People who find greatness in life are people who stick long enough to the process until they see result. Ang ganda ng sinabi ni Alex Hormozzi. Ang sabi niya, dalawa lang daw ang mangyayari sa'yo. Either you succeed or you quit before you succeed. Dalawa lang. And a lot of people, meron akong isang apply na sabi niya, baka nag-quit ka na bago ano yun, baka dumating na yung success mo pero nag-quit ka na. Alam mo 'yun? So, patience is one of the most underrated virtues sa network marketing. Ngayon, naiintindihan kong karamihan po na sumasali sa pag-network, wala silang pasensya or hindi sila willing na i-develop yung patience nila. Kasi nga, iba nga yung pinangako sa inyo nung pinesentahan kayo. Nakuha nyo ba yun? Like, pinangako sa inyo na madali ito, pinangako sa inyo na ganito, pinangako sa inyo na ganito. Alam niyo yun? Nakuha nyo ba yung ibig sabihin? Right? Laila De Vera, Nezil Collier, magandang araw sa inyo. Kamusta? Wow, no? 11:30 na ng gabi dito sa akin. Gising ba kayo? Buti naman gising kayo. Nakuha nyo ba, guys? You get my point. So the process, think about this. Iba't iba yung simula natin sa pag-network. Ang iba sa inyo, throughout the years, sa taon na nabuhay kayo, hindi nyo develop yung negotiation skills, communication skills, hindi nyo na-develop yung mga skills na kailangan, yung leadership skills. Hindi nyo develop yung discipline. Ngayon, nung inofferan ka ng network marketing, tama, pinakita sa iyo yung gaano kaganda yung pag-network, na natuwa ka. Uy, grabe, ito na yung pwedeng magbago yung buhay ko, ganito, whatever and all.
Kaya lang, nung dumaan ka na sa proseso na nire-require kang magbago, nakuha niyo ba yun? Nire-require ka na maging disiplinado. Nire-require ka na magsulat, mag-track. Nire-require ka na mag-inventory. Nire-require ka, ano mo yun, ang daming nire-require sa'yo. Ayaw mo na. Kasi feeling mo, hindi, ayoko. Kasi sabi nyo, akala ko ba uupo lang ako dito? Akala ko magbabayad lang ako ng $500,000, hindi na ako gagalaw. Tama ba? Remuel Arboso, Genial Yuto, kamusta kayo? Nagkatso ba yung sinasabi ko? And dun kayo nagkakaproblema. Kasi nga, iba yung inaakala mo, iba yung dapat mong gagawin. Yung expectation versus reality na nangyayari. Ibig sabihin, iba yung in-expect mo, iba yung nangyayari sa loob. Kasi nga, nung sinabi sa'yo, sige, pasok ka lang dito, maglagay ka lang, hindi ka magbabenta dito, hindi ka mag-ano. Alam mo, may mga ganong klaseng mga pangako na hindi naman totoo. Tama ba? And nagkakaroon tayo ng problema kapag ganun. Magkakaroon tayo ng problema kapag tiningnan mo ang network marketing, nauupo ka lang, wala kang gagawin. Or, gusto mo lang ng minimal effort, tama? Minimal effort, pero lalaki yung result. Hindi, guys. Hindi talaga nangyayari yung ganun. Sinasabi ko na sa inyo. No? So, nandito ka, nakikinig ka sa akin, I hope, tanggapin mo na yon. Natatahataw ka talaga. Kasi may kailangan na skills, guys. Kailangan talaga yung skills. And lalo na kung kadalimihan sa atin, Gerard, taong bahay kasi ako hindi naman ako nakikipag-usap sa tao, paano ako mag-network. Alam mo, yung mga legit na concern nyo, kasi guys, alam nyo bakit? Nung nagsisimula ako sa pag-network, yun din yung mga concern ko. Nahiya ako magbenta, ayaw ko nakikipag-usap sa tao. Tapos dati, nagbabarko ako, nagbabakasyon ako, hindi naman ako nakikipag-usap sa tao, wala nga ako masyadong barkada. Tapos pag networkin mo pa ako, kaya lang sabi ko, dalawa option ko. Either tumigil ako, and maganda naman sahod ko sa barko, or i-discover ko to. Pero kung i-discover ko to, it requires me to move up or level up. Hindi po pwedeng magstay lang ako kung nasaan ako. Nakuha nyo ba? Hindi po pwedeng gusto ko umasenso pero ayoko magbenta. Hindi po pwedeng gusto ko umasenso pero ayoko mag-inventory. Hindi pwedeng gusto ko umasenso pero hindi ko chine-check yung pasok at saka labas ng pera. Nakuha niyo ba yung ibig kong sabihin? You get my point? So sinasabi ko sa inyo kasi it requires skills and it requires a different mentality. Hindi pwedeng sabihin natin na, like for example, ano ba yung mentality na kailangan? Kailangan, ang mindset ko is, hindi ako dapat nahihiyang mag-alok. Kaya ako nahihiya ka mag-alok, ano gagawin mo? Ano ba, will I just remain like this? Or will I do something about it? Yun yung tanong eh. So, pero maraming mga tao ayaw. Kumbaga, tingnan nyo to, ito yung success mo, nandito ka. Pero merong parang obstacle sa gitna. Yung obstacle is may pinto. And the door is, it requires you a different version of you para makapasok ka. Kaya lang most people don't want. And most people are not willing to take the process seriously. Ayaw nila ng proseso. Ayaw nilang gawin yung business. And yun na nakakalungkot na part. Sinasabi ko sa inyo guys kasi iyan yung isa sa virtue na kailangan ng bawat isang network marketer na gustong umangat sa pagnenegosyo. You have to stay long enough in the business for you to say, and you have to stay long enough working the business, developing your skills, reaching out to people, developing your negotiation skills, developing your lead gen skills, developing your social media, attraction marketing skills. I don't know, whatever skill that you want, depends on paano mo gustong gawin. Kung offline, ibang skill, may mga skills yun. Kung online, may skills din yon. Tama? Ngayon, kung may team ka na, may skills din na required yon. So, hindi sa ino-overwhelm ko kayo, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na kasi minsan sinasabi, wag mo masyadong pahirapan yung proseso mo ganito. Wag ka na mag-isip, gawin mo lang. Alam mo, nabububuhan talaga ako kapag may nagsasabi, wag kang mag-iisip. Huwag kang mag-overthink. Pero sabi mo, wag kang mag-iisip. Parang, ewan ko. Anyway, so, ganun yung nangyayari sa karamihan ng mga nagde-network. What usually happens is, kapag hinarap na sila sa katotohanan na kailangan nila magbago, ayaw nila magbago. Kasi alam nila masakit yung proseso.
So, mas malaki sa harapan nila yung sakit ng proseso kaysa sa yung gantimpala na pwede nilang makuha. Tama? Pero alam niyo ba, ang pinakamaganda sa lahat, ganito guys. Ang pinakamaganda sa lahat is, nag-improve ka na as a person, kumita ka pa. Umangat ka pa. Ang sarap nun. Ibig sabihin, hitting two birds in one stone yun. Pero the problem to a lot of people is, gusto na nila mag-say kung nasaan sila. Kaya guys, hindi mo po pwedeng i-hype ang sasabihin mo sa tao. Kasi kapag pumasok ka sa network mo, at sa organization mo, at hinipe mo yan, sasabihin mo, wala kang gagawin dito, aasenso ka, aangat ka, eh mahihirapan ka talagang magpagalaw dyan. Kasi hindi siya yung tamang tao, hindi siya yung tao na gustong gumalaw. Kaya ang pagbibigay ng mga maling pangako o mga kasinungalingan, sasabihin kong sinungalingan, kasi hindi naman totoo di ba? When you lie to a person, regardless of it's white lie, it's still a lie. You might give that person a false expectation. And in the process, baka problema pa siya. Tama? So, hindi mo kailangan i-water down kung ano yung gagawin natin sa pag-network. Kailangan mo lang sabihin, ito yung potential, ito yung gagawin natin. Tama? Bigyan mo ng mga possibilities. Pero yung sasabihin mo na wala kang gagawin dito, akong bala sa products mo, bilhin mo nga ganun, mahihirapan ka talaga maniwala ka sa akin. So, and that's exactly the reason bakit ang daming mga nagne-network na ganun. Ayaw nila. Kasi nga iba yung expectation nila. Pero kung nandirito ka, at maliwanag sa'yo network marketing, naka-move on ka na dun sa part na, sige, alam ko na, naintindihan ko na ang pag-network talaga, ganito pala dapat. It's the same as any other business. Na kailangan ko ng disiplina, kailangan ko marunong ako ng mag-budget ng pera, kailangan ko marunong ako ng time management ko, paano ako mag-value ng oras ko, kailangan, I need to learn how to develop my discipline towards time and everything na kailangan mo i-develop. The next thing kailangan mo maintindihan is, everything takes time. Everything takes time. Kapag sinabi ko na lead generation at saka content creation, hindi ko sinabi na pagkabukas, 1 million ang ganang followers mo. It could happen, but it's highly unlikely that it will happen. The percentage that it happens is very, very slim. It could happen by chance, but it's not. It takes process. Kung sasabihin ko sa'yo, kailangan marunong ka mag-close ng deal by asking the right questions. It doesn't mean na binigyan ka ng set of questions, marunong ka na kagad. It takes series of repetition, over and over again to do it. That's exactly what it is. Kapag may pinagawa tayo ng isang proseso, it doesn't mean na pag ginawa mo siya agad yun. Guys, hindi lang yan sa network marketing. It is in any other industry and it is in any other discipline. Kahit sa sports yan. Mapa-sports ganun din. Bakit pag isang dribble mo, magaling ka kagad mag-dribble? Of course, hindi. Ginagamay mo yan kung ano mo gagawin yung dribble and it takes thousands of dribble. And best basketball players know that. Alam na mga magagaling na basketball player yan. You need to shoot. You need to do the basics of shooting for you mas magaling ka. Ganon din sa pag-network, guys. I hope i-embrace natin yung part na yun. Na hindi mo pwedeng sabihin na nag-approach ako sa ayoko na, wala na mangyayari sa akin. Hindi, because skills takes time. Kaya nga hindi ako nag-a-agree na magpa full-time agad sa mga nagne-network na hindi pa solid ang income. Kasi ang business takes time to build. And ang isa sa pinakamatagal na i-develop dyan, yung skills. At saka yung develop mo yung habit mo, yung rhythm mo. Yun. Pero ito naman, kapag natutunan mo siya, ay talagang tiba-tiba ka sa income. Talagang malaki ang income. Talagang, kung OFW ka, for good, makaka-uwi ka sa Pilipinas for good. Pero yung sasabihin mo na isang beses mong ginawa, tapos, ayoko na-reject ako, hindi siguro effective yung script. You just do it long enough. And yan ang goal ko. It's patience, guys. One of the most underrated virtues sa pag-network ay patience. Ang dami mga nagne-network, mas marami pa ang reklamo kaysa sa hataw sa proseso. You can't do that. You can't complain and do the process. Hindi eh. You choose both. Tama? Gusto mo magpa-victim? Gusto mo mag-complain? O gusto mong gawin yung proseso ng negosyo? Yun lang yun eh. I'll tell you, it doesn't matter what your age is. Bata, matanda, everyone can succeed in this business as long as willing kang gawin ang proseso ng negosyo. Ngayon, ang magiging problem mo lang kung hindi mo alam ang proseso kasi hindi ka naman tinuruan or baka magulo yung proseso na tinuturo sa'yo. Tama?
So, yun ang akin. Tama ba? So, I hope you get my point. Tama ba? Are you learning? Type nyo nga learning sa my chat. CJ Suliano, Joe Adriatico, hello, Melvin Ungay. Hindi daw po gumagana ang script. What do you mean hindi gumagana ang script? Depende sa script. Meron namang script na hindi gumagana, meron proven na script. Depende sa script na natuturo. Oo. Pero it doesn't mean na kahit proven yung script, kung hindi mo kayang i-implement yun, of course, you have to do it repetitively. Ganun siya. Okay? Maliwanag ba? So, the most underrated character ng isang pagna-network, yung patience. Tama? Kahit nga sa pagbibuild ng business kahit sa pagbibuild ng team, iba't iba ang growth ng bawat isa, iba't iba ang tubo ng team mo, iba't iba ang tubo ng mga teammates mo. Tama? So, hindi mo pwedeng sabihin na dapat sila, mabilis din sila. Alam mo yun, hindi. Ngayon, you set the pace, you set the tone, but at the same time, you got to understand na it takes time to build. Okay? It's highly unlikely. Ngayon, yung mga mabibilis sila, possible, may network na sila before, or galing sila sa network marketing before, or galing sila may experience na sila before. Kasi nga may skills na sila, at saka may pool of network na sila. Pero what if wala? Tama? What if wala? So, develop mo yun. I-develop mo yung network mo outside. I-develop mo yung connection mo sa labas. I-develop mo yung community na meron ka sa labas. Maliwanag ba? Michelle Mahilo, magandang araw. Raquel Campaner. Kapag kasi AI, pag mumuha kang AI, depende nga yan, CJ. Depende nga sa script. Tsaka depende yan sa training. Oo, kung di kayo tinuruan, edi magmukha ka talagang AI. Pero kung tinuruan naman kayo kung paano implement, kasi may script at saka may training dapat yan. Nakuha nyo ba? May script at may training na kasama yan. Hindi mo pwedeng may backup na training yan. So, kung mamumuha ka lang script, yung mga copy-paste system, hindi ako naniniwala doon. Yung sinasabi ni CJ. Nagets ako yung CJ, yung mga copy-paste, yung mga posting sa online na pare-pareho. Hindi ako naniniwala sa ganun. Pero pag meron kasing training na backup kasi yan, papaliwanag ko kung paano nangyayari. Pwede naman yun. Pero at least merong template. Merong template. Hindi mo i-word per word, pero may templated ka. Okay? So even that, yung sinasabi ko, contemplated yung script, at least alam mo kung paano. Ano yung flow. Ganon. So, I don't know kung nag-gets mo ibig kong sabihin, pero nag-gets ko yung sinasabi mo. Kasi ako hindi ako naniniwala sa copy-paste system Like yung pare-pareho yung pinopost lahat, tapos, hindi ka tinuturoan ng customization. Doesn't work that way. Okay? May point ka naman. Okay? Natututo ba? Type nyo nga yes. Type nyo learning sa my chat kung natututo kayo. Sa my comments. Okay? Noli Bistol. Yes, kamusta? So, if you want to learn, paano ba yung tamang flow, go to pinoynetworko.org. Majority of that are skills. Okay? Medyo konting, actually wala akong motivation. Puro tactics sa skills talaga yan. Okay? Kung nakukulangan ka, go to pinoynetworko.org. Grab that course. It's only $899. Life and access ka dyan. Okay? So, pinoynetworko.org. Check mo dyan sa screen mo or check mo dito sa my comments. Alright? So, yun na naman guys. No? Be patient with the process. Kaya, better to do it part-time. Better to do it talaga part-time at first. Habang binibuild mo on the side ng business mo. Okay? Right? Develop the skills. Pero, paano ko, Gerald, gusto ko may goal ako? What if may goal ako? Right? Kung may goal ka, bilisan mo. Damihan mo lang. It's more on the numbers. But then again, most people has a problem with lead generation. Saan ako hanap ng prospect? Hindi ko alam and all. People they have also all these questions. So, go to pinoynetworko.org, makakatulong sa'yo yan. Okay? Hello, Lea Yumul. Magandang araw. Yan. Yun na naman, guys. Hindi na kayo mga comments. God bless everybody. Share mo to. Tag yung mga teammates na dito if you find this valuable. God bless everybody. Let's build our network right. Bye-bye.